Okay, so we have sample problem number 3. So for the given, we have the rectangular beam with BW 300. The effective depth is 525. FC prime is 21. Yung diameter of the stirrup is 10 mm. And then the FYT or the strength of the stirrups is 275 MPa. Determine the required spacing of stirrups when the required strength VU is equivalent to A, 40 kN, B, 90, C, 120, tsaka 300. And we also have 500 kN. Use NSCP 2015 for this problem. So, balik, meron tayong 5 value ng VU. Iisa-isahin lang po natin sila. I-check natin kung ilan yung mga spacing ng mga ito. So, for letter A, we have VU is equivalent to 40 kN. For step number 1, calculate the factored shear force VU. Pero meron na tayong VU, kaya disregard na natin yung 1. So, punta tayo sa number 2. Calculate the shear strength provided by the concrete VC. In our case, wala naman tayong ibang given na moment and axial. So, ang gagamitin natin, VU is 40 kN. Number 2, VC. Gagamitin natin is yung simplified method. We have 1/6 lambda square root of FC prime BWD. So, once na mayroon na tayong lambda tsaka BWND, makasolve tayo ng VC. This is equivalent to, pag-solve, okay, galag, 120 kN. Okay, so once we have the value of VC, we will compare it to VC. Okay, so para sa VU pala, compare natin siya sa VC. Yung VC is equivalent to 0.75. ASICO, 90.220 kN. Okay, so yung VU natin is equivalent to 40 kN. Yung VU natin is less than VC. Wherein sa ating condition, kapag VU is less than VC, pero kailangan natin i-compare po ulit siya sa 1/2 VC. Kalahati ng VC, which is equivalent to 1/2 VC is equivalent to Chano 45.11 kN. So, dito, yung VU is less than pa rin sa 1/2 VC. So, balik tayo dito. Yung naging condition is ito, VU is less than VC. Ibig sabihin, the beam section is capable to carry the required shear. So, yung magiging sagot natin, ito na lang. No need for reinforcement. Ano po? So, ang sagot dito, yun na lang. Stirrups are... nakalagay dun? Ganito na yung magiging sagot natin sa letter A. Okay, pero usually, meron pa rin yung minimum, no? Pinaka-minimum. So, punta na tayo sa letter B. Yan. Yung letter B natin, yung VU is 90. Since parehas naman na yung sagot, ang mangyayari, kakapin na lang natin, no? So, yung VC natin, 120.293 kN siya. So, kapag VC is equivalent to 90. So, yung VU is less than VC. Tama? Tapos, yung 1/2 of VC is equivalent to 45.11 kN. So, ibig sabihin, VU is greater than 1/2 ng VC. So, mamimit niya itong number 2 condition. So, sabi dito, if VU daw is less than VC, pero yung VU is greater than 1/2 VC, magpuproceed na tayo sa step number 5.
So, punta tayo sa step number 5. I-solve na natin yung minimum area of stirrups. Pero wala tayong S. Baliktad po ang i-solve natin dito. Sa number 5, since meron na tayong given na stirrup, ang hahanapin naman natin is yung spacing gamit yung required area. So, kung meron tayong AV mean is equivalent na lang din po siya sa AV. No? Wherein yung AV is equivalent to 2 legs times yung diameter ng stirrups, AB. So, bali, meron tayong dalawang equations ng AV. We have, yung mahaba, ano nga yun? 0.062 FC prime BW S over FYT. Tapos, yung isa naman na AV mean is equivalent to 0.35 BWS FYT. Yung AV mean natin is 2 pi over 4, tapos yung diameter is 10 squared. So, ang mangyayari, we have 50 squared, 100 pi, 50 pi. So, ang mangyayari, we have 50 pi, 0.062 divided by, times square root of. Tapos yung BW is 300. Tapos yung S, ayan po yung hinahanap natin. S. And then, divided by 275. So, bali yung S dito sa una is 506.792. O, ito naman sa isa. 50 pi, 0.35 BWS FYT. Point. So, meron tayong dalawang dalawang spacing ng stirrup. So, syempre pipiliin natin is yung pinaka mababa. Kapag spacing, parating maliit. Okay? Letter C, 120 kN yung VU. Kopyahin lang natin ito. Okay, so VU, compare natin sa PVC. So, yung VU is greater than, tama? 1/2, PVC na pala. So, based on our procedure, kapag greater than na siya, stirrups are necessary. So, magpo-proceed na tayo sa step number 3. Yung step number 3 is ito na. Calculate the shear strength VS provided by the stirrup. Meron tayong equation na VU. Ito, VS plus VC, tsaka ito na yun. Kulang to ng So, dito ilalagay na lang natin yung kulang. We have number 3, VU, VN, VC, plus VS. So, yung VU natin is 120, 0.75. Yung VC natin is 120.293 plus VS. So, ano po yung sagot natin dito sa VS? Ilan? 39.707 kilonewton. Okay, so we have the VS. Compare natin siya dito sa 2/3 BW D FC prime. Okay? So, 2/3 square root of FC prime BWD. This is equivalent to 2/3 square root of 21. 300 times 500. Equivalent to 481. So, ang mangyayari, we have VS is less than 481.170. Kaya naman, palitan natin 2/3 square root of FC prime BWD. So, kapag less than daw, yan, magpo-proceed tayo sa step number 4. Ito, less than. So, number 4 tayo. Yung VS
So, solve naman natin yung spacing. Okay? Next step, number 4, S is equivalent to AV, FYT, VS. Yung AV natin, na-solve na natin kanina, we have 50 pi. So, kaya yung S natin is equivalent to 50 pi, 275, 525, divided by, yung VS natin is 39.707. 571.143. Yung kanina, hindi ko na-record pala. Yung naglindol. Na-stop ko yung MM. So, meron na tayong 571.143. Tapos, yung VS natin, i-compare naman natin siya ulit sa dito. 1/3 naman para malaman natin yung maximum spacing natin. Okay? Solve natin 1/3 square root of FC prime BWD. So, yung 1/3 is equivalent to. So, yung VS natin is 39 lang. So, this is less than 240.585. Since less than siya, mas malaki yung spacing. Use S max equivalent to D over 2 or so sa D over 2 meron tayong 525 divided by 2. So we have 262.5. So based dito sa sagot natin meron tayong 571, 262.5, 600. Ano yung pipiliin natin? Pinakamaliit, we have 262. O kaya naman, pwede nating gawin, round down, we have S max is equivalent to 260 mm.